Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabel. He is the Chief of the Supply Management Division who was among those on board the American Airlines flight that collided mid-air with the U.S. Army Black Hawk helicopter. Police Colonel ng Philippine National Police na damay sa Black Hawk helicopter at American Airlines collision sa Washington, D.C. kahapon. It's not that we don't have information. We do have information. We have data. We have substantial amounts of information. We need to verify information. We need to take our time to make sure it is accurate. Black boxes ng commercial flight na sumalpok sa military helicopter sa Washington, D.C. na-recover na. But we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that through. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte hindi tatalikuran ng mga kongresista. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Natagpuan na ang black boxes ng commercial flight na sumalpok sa military helicopter sa Washington, D.C. kahapon. Humingi naman ng sapat na panahon ang mga investigador upang siyasatin ang aksidente na itinuturing na deadliest air accident sa US mula noong 2001. Ito ang balita ni Noel Poliarco. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly. And we are a country of, really, we are in mourning. This is really shaking a lot of people. Sinuspindi muna ang search operation sa bangkay ng iba pang mga nasawi sa banggaan ng American Airlines passenger plane at Army helicopter sa Washington, D.C. kahapon. Bunso dito ng delikadong kondisyon dulot ng malamig na temperatura ng tubig sa Potomac River. Patay sa aksidente ang lahat ng 67 pasahero, kabilang na ang 3 sundalo. Nakuha sa nagyayelong tubig ng Potomac River sa Washington, D.C. ang 28 rito. Hindi pa inihahayag ng Federal Aviation Authority o FAA ang mga pangalan ng mga pasahero na lula ng American Airlines. Kabilang sa mga pasahero ang kabataang figure skaters mula sa US at Russia. Ayon naman kay US Senator Maria Cantwell, kabilang sa mga pasahero ang Russian, Philippines at German citizens. Samantala, isinisisi ni President Donald Trump ang pangyayari sa mababang standards ng hiring process ng FAA dahil sa diversity policy ng Biden administration. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiatives. Ayon sa Pangulo, kabilang sa kanyang unang mga executive order ang pagbabasura sa diversity hiring ng FAA at pagtaas ng standards ng hiring process sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa initial investigation ng FAA, lumipad ang Army chopper sa daan ng papalanding na passenger airplane habang nasa Ronald Reagan National Airport. Iisa lang ang dapat sanang 2 naka-duty na traffic controller at pinayagan ng tower supervisor ang maling setup na ito. Ito na ang itinuturing na deadliest air accident sa US mula noong 2001 nang mag-crash ang isang American Airlines sa New York na ikinasawi ng 260 passengers nito. Nangako naman ang Department of Transportation ng agarang pagresolba sa investigasyon at sisiguraduhin hindi ito tatagal ng 1 taon. It's not that we don't have information. We do have information. We have data. We have substantial amounts of information. We need to verify information. We need to take our time to make sure it is accurate. We do not know enough facts to be able to rule in or out human factor, mechanical factors. That is part of the NTSB investigative process. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nadamay sa banggaan ng Black Hawk helicopter at American Airlines ang isang opisyal ng pambansang pulisya. Ayon kay Philippine National Police, Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, isa si Police Colonel Pergentino Malabed sa 6 na pusakay ng American Airlines na namatay sa air mishap. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed. He is the Chief of the Supply Management Division who was among those on board the American Airlines flight that collided mid-air with the U.S. Army Black Hawk helicopter near Reagan National Airport in Washington, D.C. and crashed in the Potomac River on Wednesday night. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkamatay ni Police Colonel Pergentino Malabed matapos na madamay sa banggaan ng Black Hawk helicopter at American Airlines malapit sa Ronald Reagan Washington National Airport sa Washington, D.C. kahapon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, isa si Colonel Malabed sa mahigit 60 namatay na sakay ng American Airlines sa air mishap. Sinabi ni Colonel Tuanyo na nagtungo ang grupo ni Colonel Malabed sa Amerika para sa inspection at testing ng armored vest na binili ng PNP. Kasama aniya ni Colonel Malabed ang isang non-uniformed personnel at isang police non-commissioned officer. Meron po silang Foreign Travel Authority upang pumunta sa India actually po upang for pre-delivery inspection po ng 2,675 na best po na bibilhin ng PNP. Siya po ay nakarating sa India noong January 22 from Manila to India at dumating din po siya noong same day. Ang ginawa po nila doon, napag-alaman po natin sa ating Foreign Liaison Division, na out of the 2,675, nag-test po sila doon ng 6. Yung isa po doon is iniwan nila sa India, at yung 5 po is dadalhin nila doon siya po ng kumpanyang ito sa USA kung saan nila gagawin yung further testing po. Sinabi pa ng opisyal mula Kansas, nagbiyahe mag-isa patungong Washington, D.C. si Malabed para sa exit call kay Colonel Moises Villasiran, ang police attaché ng Pilipinas sa Washington, dahilan kaya't nakaligtas ang 2 kasama sa naturang insidente. Ang usapan po nila, dahil para medyo resources ang pinag-uusapan, instruction po sa kanila ng Director ng Logistics na mag-courtesy call or mag-exit call si Colonel Malabed po kay Colonel Moises Villasiran. Ito po yung ating police attaché sa Washington. Nakilala ang labi ni Malabed matapos na makuha sa katawan nito ang kanyang pasaporte. In-identify ng Washington Police po based on documents lang po. Meaning po, yung pagkakakilanlan nila is unofficial. Ang sinasabi po nila doon sa Estados Unidos, magiging official lamang po siya kapag dumating na po yung kanyang kin, particular po yung kanyang asawa, si Miss Rio, upang kilalanin o i-identify po yung cadaver po. Dagdag ni Colonel Tuanyo, naipaalam na rin sa pamilya ni Malabed ang nangyari at tinutulungan ang asawa nito na makalipad patungong Amerika. Ngayon ay tinutulungan po ng PNP yung kanyang asawa, si Miss Rio Malabed. Inaayos na po nila yung pagbili ng ticket, papunta po ng US at aasikasuhin po siya pagdating niya ron ng ating mga police attaché po, sir. Kaugnay nito, lubos ang pakikiramay ng Philippine National Police sa pagkawala ni Colonel Malabed na anilay isang magaling na opisyal. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. The PNP is committed to providing them with all necessary support during this difficult time. As we grieve this tragic event, we also honor the dedication and sacrifice of Police Colonel Malabed. His contributions to the PNP and the nation will never be forgotten. May he rest in peace. Thank you. Si Malabed ay kasalukuyang nakatalaga bilang Chief of the Supply Management Division ng PNP Directorate for Logistics. Si Malabed ay miyembro
ng PNPA Kabalikat Class of 1998. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin natatagpuan ng Philippine National Police ang 9 na aktibo at retiradong opisyal ng PNP na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, wala ring impormasyon o pahiwatig kung susuko ang mga ito. Ilang linggo mula nang ipag-utos ng korte ang pag-aresto sa kanila. Gayunman, patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga ito na kinabibilangan ng 2 general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant, 2 police senior master sergeant, isang police master sergeant, at isang police staff sergeant. Sa siyam na nananatiling at large, isa pa lang po yung officially na masasabi daw po na nakaalis na ng bansa. At sinisigurado po ni Colonel Asmod ng CIDG na yung 8 po ay nandito pa po sa Pilipinas, hindi pa po nakakaalis. Sir, may mga surrender filler ba tayo natatanggap o mga informasyon kung gusto nila sumuko? Tinanong ko rin po kay Colonel Asmod kung mayroon ba mga changes tungkol sa surrender filler. Sabi niya po, wala raw pong natatanggap ang PNP na kahit ano pong unit tungkol sa surrender filler. 29 na opisyal at tauhan ng pulisya ang nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution under drug case at Section 29 Planting of Evidence ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa irregularidad sa nasabat na bulto ng shabu. Ikukonsidera ng Commission on Elections o COMELEC na tumanggap ng bayad ng isang influencer, content creator o celebrity na makikitang mag-i-endorso ng kandidato sa alinmang media platform. Paliwanag ng komisyon, bahagi ito ng kanilang monitoring ng gastos ng mga kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. It's not going against content creators, influencers, vloggers or what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidato para naman maging tama ang kanilang pagre-report. Bilang paghihigpit na masusunod ng mga kandidato ang spending limit o itinakdang halaga ng kanilang magagasto sa eleksyon, maglalabas ng resolusyon ang Commission on Elections na presumed paid o ipalalagay ng tumanggap ng bayad ang isang influencer, content creator at maging celebrity na nag-i-endorso ng isang kandidato. Kabilang narito ang lumalabas sa telebisyon, social media at maging campaign posters. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, bahala na ang influencer o celebrity na depensahan ang kanyang sarili kung talagang ang kanyang pag-i-endorso sa isang kandidato ay libre lamang. Ang sinasabi natin mukhang hindi naman siya magpapaliwanag eh. Dapat yung kandidato ang nagpapaliwanag dyan sa bagay na yan. And therefore, medyo dapat cautious din yung kandidato na maaari i-complain sila ng mga kalaban nilang kandidato lalo kung local election ito. Dagdag pa ng komisyon, madali lang sabihin na walang bayad ngunit dahil may spending limit ang mga kandidato, pasok ang anumang halaga na kanilang ibabayad sa isang celebrity sa tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isusumite sa COMELEC isang buwan pagkatapos ng eleksyon. Hindi yung sinasabing libre, wala namang bayad, dahil kaibigan, kamag-anak, kakilala, o kaya idol lang sila or what. Ang ano lang natin is para naman din for proper monitoring ng Bureau of Internal Revenue. So kaya po natin sinama. Sino mang lalabag sa spending limit na nakalagay sa SOSE ay isang ground o dahilan para madidiskwalipika ang isang kandidato kahit pa siya ay nanalo. We are likewise going to publish all the statements of contributions and expenditures of all the candidates, national man and local, after the election. Ang isang national candidate na may partido politikal ay maaaring gumastos ng 3 piso kada rehistradong botante sa buong bansa. Samantala ang isang independent candidate naman at political party ay 5 piso per registered voter. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaasahang magpupulong ang Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP sa darating na Martes sa Camp Crame. Imbitado ang COMELEC sa gagawing pagpaplano ng PNP sa kanilang operation plan sa loob ng 100 araw kaugnay ng 2025 elections. Ayon kay Chairman Garcia, doon nila ipaliliwanag sa PNP ang kanilang posisyon kung bakit ayaw nilang ipatupad sa panahon ng eleksyon ang Oplan Katok. Naniniwala ang komisyon na nadadaan naman sa lahat ang usapan sa magkasalungat na posisyon nila ng PNP hinggil sa issue. At alam ko, naintindihan namin yung kalagayan din po ng PNP sa normal operation and normal program of the PNP. Kaya lang, normal program po yon. Hindi po tayo normal ngayon. Ibig sabihin, this is an election period. May election po tayong padating. Kung wala po sana election period, okay lang po tayo magpatupad ng mga ganyan. 1 kilos protesta ang isinasagawa ngayon sa EDSA Shrine at panawagan ng mga ralista tutulan ang korupsyon at labanan ang katiwalian. Nais ng iba't ibang grupo na panagutin, partikular na sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang pagpapaalis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Magandang hapon, Asher. Sino-sino bang mga personalidad ang nangunguna dyan sa rally at kumusta naman ang sitwasyon dyan? Magandang gabi naman, June. Mahigit kumulang 1,000 yung mga kasalukuyang lumalahok dito sa kanilang tinaguriang People's Rally at concert. Dito yan sa kanto mismo ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA at Ortigas Avenue. Iba't ibang grupo ang nagsanib puwersa upang iprotesta ang kanilang anilay sinasabing korupsyon at katigwalian sa pamahalaan. Partikular na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alas 7 pa lang ng umaga ay nagtipon-tipon na ang libu-libong tao sa EDSA People Power Monument. Unang nanawagan ng mga ito kaugnay ng mabagal na pag-aksyon ng House of Representatives sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ni Tindig Pilipinas Convener Sylvia Claudio, isa sa mga naghain ng impeachment complaint, dapat sumunod ang Kongreso sa konstitusyon at dinggin ang kanilang reklamo. Para sa ating Kongreso at sa yung mga paksyon-paksyon na mga makapangyarihan sa gobyerno at sa politika, wala ho kaming kinakampihan dito. Meron ho kaming criticism kay Vice President Sara. In fact, we think she should be impeached. And just because we did that doesn't mean we're for anybody else. Meron din ho kaming criticisms to others. Hindi ho kami pipigil. Matapos ang programa sa EDSA White Plains Avenue kaninang tanghali, tumungo naman ang mga ito dito sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Para sa ikalawang yugto ng kanilang programa, bukod sa panawagan na pagpapaalis sa pwesto kay VP Sara, ay nais rin nilang panagutin ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pangunahin na dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil sa kanilay pinakamalalang national budget sa kasaysayan. Binigyan din ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno na ang 2025 national budget ay ang worst budget. Sa panawagan natin na to, may dalawang major issue ng corruption tayo, no, na gustong tutukan. Isa ay yung sa 2025 budget at yung isa ay yung associated corruption kay VP Sara at kay Pangulong Duterte. Bunsod ng aktibidad ng mga relihista, bahagyang isinara sa trapiko ang ground level ng kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Makadadaan naman sa mga flyover sa lugar, ngunit pinapayuhan na rin ang mga motorista na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Ilang traffic law enforcers ang nangangasiwa sa trapiko sa lugar at nakabantay rin ang mga nasa 2,000 kawani ng Philippine National Police. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan kasabay ng isinasagawang kilong protesta. Walang naitalang anumang untoward incident ang Philippine
Philippine National Police ay sinagawang rally sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, payapa ang naging pagkilos ng ilang militanteng grupo. Ang magandang balita, nananatiling payapa at tahimik yung ginagawang rally sa EDSA. Katunayan sila po ay halos nasa monumento na po. Ang deployment po natin doon ay sumapat na po 7,949 at nananatili silang nandun at yung meron po tayo infusion doon ng mga intelligence operatives natin kung sakasakaling magkaroon ng impormasyon na makuha, pero nananatili pong peace and orderly yung rally nagaganap po sa EDSA papunta monumento pa. Base po doon sa permit na binigay nila is hanggang alas 5 lang po yata ay yung binigay po sa kanila, pero wala naman po nakikitang problema initially yung ating mga ground commander kasi orderly naman po talaga yung ginagawa nilang rally po doon sa mga lugar. Kabilang sa pinaglalaban ng iba't ibang grupo ay ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at korupsyon sa gobyerno. June, nakatakdang magtapos ang programa dito sa EDSA Ortigas ng mga relista mamayang alas 8 ng gabi. Yan ang latest dito. Balik sa iyo, June. Kung alas 8 ng gabi matatapos yan, Asher, yung ating mga motorista, yung ating mga kababayan na papunta ng Rizal, papunta ng Mandaluyong, San Juan, makapaghanda na at makakahanap na ng mga alternatibong ruta, Asher. Yes, June, ito namang papunta ng itong westbound at saka eastbound ng Ortigas Avenue. Lahat naman ng lane dito ay passable dito sa ground level. Ang tanging isinara lang nila ay itong bahagi ng northbound lane dito sa may EDSA. Mula yan sa bago dumating sa kanto ng Ortigas Avenue hanggang dito lang mismo yan sa may kanto ng Ortigas Avenue. At yung mga ibang nais naman pumunta magtungo sa North Avenue, of course, meron namang madadaanan na flyover. Ngunit yung iba ay makakadaan pa rin dun sa U-turn dito sa ilalim ng EDSA Ortigas flyover, June. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Hindi tatalikuran ng mga kongresista ang kanilang mandatong aksyonan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang ilang congressmen na may malaking epekto ang paparating na eleksyon sa pagsusulong ng reklamo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that through. 2 buwan nang nakatenga sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Kaya naman ngayong araw ng Biyernes, January 31, kinalampag na ng endorsers at complainants ang Kamara sa pamamagitan ng kabi-kabilang kilos protesta. Pero ayon sa mga kongresista, hindi nila tatalikuran ang mandatong aksyonan ang impeachment complaints. Ito ay oras na mai-transmit na sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at mai-refer sa House Committee on Justice. I don't think the Congress will shy away from its constitutional duty. I don't think I've heard any member who would say no to it if it were to already be endorsed to that committee. To be honest, whether you're in favor or against the impeachment, Congress really has to act upon an impeachment complaint. So at the end of the day, we'll really check the merits of the case, titimbangin namin, so to speak. Gayunman, aminado ang ilang mambabatas, malaking hamon ngayon para sa Kongreso ang panahon. Ito ay lalo na't marami rin sa mga kongresista at senador ang abala na para sa paparating na midterm elections. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. That's a different thing. So I think kailangan din natin makita yon. The Senate also will be, most of them will be focused campaigning, in the coming days. So that would also be a challenge. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring tugon si House Secretary General Velasco sa mga tanong ng media tungkol sa kahihinatnan ng mga impeachment complaint na nakabinbin sa kanyang tanggapan.
Hanggang February 7, 2025 na lang ang sesyon ng Kongreso bago muling mag-break para sa paparating na eleksyon at muling magre-resume sa June 2, 2025. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si May Viandog mula sa Brisbane, Australia. Pinalayan na ang 5 manggagawang Thai na dinukot sa Israel matapos ang 500 araw na pagkakabihag sa Gaza. Dinala agad ang mga ito sa ospital sa Israel matapos salubungin ng Thai government officials. Inaasahan namang makababalik ang mga ito sa Thailand sa loob ng 10 araw. Kasama rin sa pinalaya ang sundalong si Agam Berger. Siya ang IDF surveillance soldier na kinidnap noong Hamas noong October 7, 2023. Karamihan sa 31 manggagawa na dinukot ng October 2023 attack ay napalaya na noong nakaraang taon. Sa 8 natitirang bihag, pinaniniwala ang 2 sa kanila ay patay na at isa pang manggagawa ay hindi pa matukoy ang kalagayan. Ang pagpapalaya sa 5 manggagawa ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Hamas at ng Thai government at hindi sakop ng Israel-Hamas ceasefire deal. Tuloy ang pagsisikap ng mga rescue personnel na linisin ang debris sa isang lumalawak na sinkhole malapit sa Tokyo noong Biyernes. Umaasa pa rin ang mga ito na maililigtas ang isang lalaking nakulong sa nahulog na truck sa butas. Naghahanda ang rescuer sa paglalagay ng ramp patungo sa sinkhole na ngayon ay may sukat na humigit kumulang 40 metro at ang lapad at 15 metro ang lalim. Ang butas ay patuloy na lumawak mula noong Martes nang lumitaw ito sa isang intersection sa Yashio, Saitama Prefecture at nilamon ang lalaki at ang kanyang truck. Inaasikaso na rin ng mga otoridad ang posibilidad na ang sinkhole ay napupuno ng tubig sa ilog na umaagos mula sa nasirang underground rain pipe. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Viandog. Magandang gabi. Tuluyan nang aalisin ang mga bulok na jeep sa loob ng 2 taon kapag natapos ang route rationalization ayon sa Department of Transportation. Ngunit hindi umano susuko ang transport group na piston hanggang sa maibasura ang programa dahil naging sapilitan nila ito. Ito ang balita ni JP Nunez. Maasa pa rin kami, napapanigan kami ng Supreme Court sa kalagayan namin. Kaya kung magbaba ng PRO, ang Supreme Court muling papayagan na makapagparehistro yung mga hindi pumasok na consolidation. Hindi titigil ang transport group na piston sa pagsasagawa ng mga protesta para tutulan ang pagsulong ng Transport Modernization Program o PTMP. Umaasa pa rin sila sa petisyon na temporary restraining order sa Supreme Court para mapatigil ang programa. Kaninang umaga muli nilang kinalampag ang Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ipinagsigawan nila ang kanilang mga hinaing ngunit hindi sila nilabas ng mga opisyal ng LTFRB para kausapin. Ayon sa Deputy Secretary General ng grupo na si Bong Bailon, inaasahan nila na sa susunod na mga taon ay isusulong din na gawing electric vehicle ang mga public transport kaya mawawalang saysay ang pagpapalit ng mga modern jeep na gumagamit pa rin ng diesel. Kahit na naka-Euro 4, Euro 7, Euro 6 ka na, may panibago na naman. Electric Vehicle Modernization Program o yung tinatawag na EBDLO, may batas na to. Hindi pa nga nababayaran itong mga Euro 4 na inutang nang pumasok sa cooperative, sa consolidation, phase out na naman po sila sa mga dadating na taon. Sa opisyal na pahayag ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega, sinabi nito na sa loob ng 2 taon, papalitan na ng mga modernized unit ang mga lumang jeepney. Sa ngayon, nakatuon ang DOTR at LTFRB sa route rationalization.
Ito yung isa sa mga phase ng PTMP kung saan tutukuyin kung ilang public transportation ang dapat bumibiyahe sa isang ruta. Gayon din ang pagtukoy sa oras ng dispatch, saan ang hihintuan ng sasakyan at anong mga transport facilities ang kailangan. Katuwang nila dito ang mga local government units at inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ng route rationalization, tsaka tuluyang papalitan ang lahat ng lumang jeep na pumapasada sa kalsada. Ayon sa DOTR, nasa 86% na ang consolidation. Ibig sabihin, mayorya sa mga operator ay nakiisa sa modernization program, kaya dapat na itong maituloy sa kabila ng pagtuligsa ng ibang mga grupo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa ngayong araw ang trabaho sa bagong Pilipinas Job Fair sa Rizal Memorial Stadium sa Manila. Ang nasabing job fair ay nagbigay ng oportunidad sa ating mga kababayan na makahanap ng trabaho na makatutulong sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Ito ang balita ni Jedne Resina. Sana po marami sa inyo o higit sa lahat, sana lahat po ng handog na trabaho makuha po ng ating mga nagsisilahok sa araw ito. 12,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nagkaroon ng pagkakataon ngayong araw na makakuha ng trabaho sa isinagawang job fair sa lungsod ng Maynila. Ang trabaho sa bagong Pilipinas Job Fair ay handog ng Office of the President, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture. Nasa 6,000 job vacancies ang alok ng higit 70 employers para sa ating mga kababayan na nagnanais makapasok sa trabaho gaya ng housekeeping, warehouse o factory worker, customer service, transportation-related jobs at iba pa. Taimtim din po ang aming pasasalamat sa pribadong sektor. Higit sa lahat ang mga participating employers sa pangunguna po ng PALSCON sa kanilang tulong at mga alok na trabaho para po sa inyong lahat. Ito ang kauna-unahang job fair na nakalaan para lamang sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad na sila ay pagkaroon ng trabaho, layo nito na masiguro na hindi na babalik sa kahirapan ang mga kababayan nating naging benepisyaryo ng nasabing programa. Isa si Rowena sa mga benepisyaryo ng 4Ps na nagbakasakaling matanggap sa trabaho ngayong araw. Nag-apply siya bilang factory worker at kung sakaling matanggap ay makatutulong ito sa gastusin sa pag-aaral ng kanyang 4 pang anak. Malaking tulong to sa amin, lalo na po wala akong trabaho, tsaka isa pa, single parent lang po ako. Malaking tulong to sa pag-aaral ng mga anak. Araw-araw na baon, ang araw-araw na pangangailangan namin sa bahay, sa eskwelahan. Samantala, ayon sa isa sa mga employer sa job fair, hindi hadlang ang edad sa pagpili nila ng mga aplikante. Ang mahalaga ay ang kakayahan ng mga ito na magawa ang mga trabahong kanilang nais pasukan. Wala naman po kasi sa housekeeping okay lang naman po kahit may age naman po sila. Basta qualified naman po sila sa client na paglalagyan namin at makapasa sila sa interview. Ito naman ang ikinatuwa ni Jacqueline dahil aniya sa labas ay hirap na siyang makakuha ng trabaho sa edad niyang magsi-50 anyos na. Maganda itong nangyari na itong job na to kasi malaking tulong sa amin po. Kasi yung iba kasi, pag nag-apply kami sa labas na age limit, ganito, kahit naman ganito edad, nakakatrabaho pa kami. Tulong din ito sa kanilang pinansyal na pangangailangan, lalo't sidecar lang din ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa at mayroon pa silang 2 anak na pinag-aaral sa kasalukuyan. Bukod sa tsansang matanggap sa trabaho, mayroon ding tulong pinansyal na 3,000 piso para sa pre-employment requirements ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Kaisa rin sa job fair ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Internal Revenue, National Bureau of Investigation, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, Social Security System at iba pa. Nakahanda ang mga nabanggit na ahensya na magbigay assistance sa kailangan ng mga aplikante. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dalawang aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Magdamag sa Santa Ana, Manila. Hirap maigalaw ang katawan ng isang motorcycle rider matapos madulas at sumemplang sa minamanehong motorsiklo. Nahulog naman sa sapa ang isang motorcycle rider sa Banban, Tarlac matapos iwasan ng asong patawid sa kalsada. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue at Oxva Fire and Rescue Volunteers ang isang motorcycle crash accident sa Santa Ana, Manila, kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Hindi maigalaw ng maayos ang motorcycle rider na ito ang kanyang katawan matapos sumemplang at tumama ang likurang bahagi sa kalsada. Nagtamo rin ito ng gasgas sa kanang bisig at kanang tuhod. Matapos maisagawa ang first aid kung saan na aksidente, ay kaagad itong ipinasok sa rescue vehicle. Kung may rate nyo 1 to 10, 10 pinakamasakit. 1 di gaano. Pag huminga talaga ako malalim, masakit siya. Tapos pag nauubo ako, masakit din siya. Wala nang malay, hindi. Kanina hindi. Ayon sa rider, nadulas siya sa kalsada kaya siya sumemplang. Dinala ang pasyente sa Philippine General Hospital. Magkatuwang ding tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Bamban Disaster Risk Reduction and Management Office ang isang motorcycle rider na nahulog sa isang tulay sa barangay Dapdap, Banban, Tarlac mag-aalas 11 kagabi. Mula sa kinahulugan nito, hinailangan siyang ilagay sa backboard bago iakyat at maisakay sa ambulansya. Nabalian ito ng buto sa kaliwang hita. Ayon sa rider, pauwi na ito sa kanila nang bigla umanong may tumawid na aso sa gitna ng kalsada at nang iwasan ito ay hindi niya makontrol ang minamanehong motorsiklo dahilan upang mahulog ito sa tulay. Ang Bamban MDRRMO na ang nagdala ng pasyente sa ospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaring mayroon pang ibang Chinese na nag-eespya sa Pilipinas. Kasunod ito na pagkakaaresto ng 5 pang hinihinalang Chinese spies na nagmamasid umano sa operasyon ng mga otoridad sa Palawan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and our just the services that we are trying to provide to people. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nauhuli na umano'y espiya na nagmamanman sa Pilipinas. Partikular na ang ginagawa umanong pagmamasid sa mga aktibidad ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ayon kay Pangulong Marcos, umaaksyon na rito ang mga otoridad kung saan kamakailan naaresto ang 5 Chinese nationals na sinasabing sangkot sa espionage o pang-espiya. Ayon kay Pangulong Marcos, wala pa silang impormasyon kung ito ay state-sponsored o may kinalaman ng Chinese government sa umano'y pang-espiya sa Pilipinas. We have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pa pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Nitong Huwebes, ipiniresenta ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang 5 Chinese nationals na umano'y sangkot sa intelligence, surveillance and reconnaissance operations sa bansa. Ayon sa MBI, miyembro sila ng Shaoxing Volunteer of the Philippines at Philippine-China Assistance Promotion of Peace and Friendship Incorporated. Nagpapakilala sila na miyembro sila ng lehitimong grupo.
Pagkatapos ay kukuha ng mahalagang impormasyon, nagsasagawa rin sila ng mga medical mission kasama ang mga politiko. Nakuha na ng video ang grupo na nagpapalipad sila ng drone at binivideohan ng PCG vessel sa Puerto Princesa sa Palawan. May kuha rin na nagkakabit sila ng CCTV kung saan nakaposisyon ang kamera sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling hamon ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na drug test sa pamamagitan ng hair follicle test. Ayon kay Pangulong Marcos, walang koneksyon ang mga sinasabi ng dating IS. May iniwan ding question si PBBM kay Attorney Rodriguez. No. No. Why should I do that? That's, what you say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang koneksyon yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Planong ideklara ng pamahalaan ng food security emergency sa bansa sa darating na February 4. Samantala, inaasahan naman ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng shortage sa itlog sa darating na Abril. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Natanggap na ng opisina ko kahapon while I was still in the US yung resolution that I have to sign as part of the board. By Tuesday malamang, we will be declaring that a rice emergency. Emergency pagdating sa seguridad ng bigas. Ito ang planong ideklara ng Department of Agriculture o DA sa susunod na linggo, February 4, upang tuluyan ng matugunan ng issue pagdating sa pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., oras na ideklara ito sa buong bansa, uumpisahan rin kaagad ang rollout ng National Food Authority o NFA rice sa mga local government unit o LGUs, kung saan maaaring mabili ng mga consumer ang NFA rice sa halagang 38 pesos per kilo. Bukod anya sa murang bigas na maaaring bilhin ng mga consumer, mapapakinabangan din ito para sa mga magsasaka. Mababawasan din mga laman ng mga warehouses at matutuwa na rin ang ating mga farmers na makakabili na ang NFA ng bigas mula sa kanila kasi meron ng paglalagyan. Target din ng kagawaran na ipaubos na ang 300 toneladang NFA rice na nasa mga warehouse na maaari ding magpababa ng presyo ng bigas oras na mailabas ito sa merkado. Samantala, panibagong basic commodity ang pinangangambahan ng Department of Agriculture na bababa ang supply para sa buwan ng Abril. Yung forecast namin dito, baka April talaga meron din tayong shortage ng eggs. Ayon kay Elver, 4 na taon nang nagbebenta ng itlog sa Quezon City, bilang isang egg dealer ay nakadepende rin siya sa farm na kanyang pinagkukunan. Kapag konti ang supply, most usually mataas talaga yung presyo. So wala kang magagawa kundi sumunod ka lang sa farm. Yun yung sinasabi namin na if meron kang loyalty sa farm, yung farm na sinusuportahan mo ng kababaan ng presyo, yun din ang magbibigay sa'yo. Anya, sa ngayon ay kada 2 araw ang pag-aangkat nila ng supply ng itlog mula sa kanilang supplier sa Tarlac. Kami kasi as dealers, kaming mga owners, hindi kami nakakapag-forecast 2 months before the actual. Nakakapag-forecast kami siguro a week or 2. Yun na yung maximum. Samantala, nakikita namang isa sa mga solusyon ng Department of Agriculture ang pagpapautang ng mga financial institutions sa mga stakeholders upang makapag-repopulate pa ng mga manok at mas maparami pa ang supply ng itlog sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan pang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinanukala ng Kamara na 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa Pangulo, kailangang isaalang-alang ang mga maliliit na negosyo na maapektuhan sakaling itaas ang sahod. It's certainly something that we have to think about, to assist to yung mga pangkaraniwan na tao. Now,
It's not only one side to this question, there are many sides to this question. The employers are worried na sinasabi na lalo na yung mga maliliit na employer ay halimbawa mga sari-sari store, mga garahe, mga parlor, beauty parlor, yung mga ganun, yung maliliit lamang. Pag tinaas yung minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado kasi ganun pa rin yung pera nila, hindi naman matatagdag yung pera ng pambayad nila ng sweldo. So paano yun? How will that affect the economy? Lusod na sa House Committee level ang panukalang 200 pesos across the board daily wage increase. Hiniling ng ilang mambabatas sa Pangulo na sertipikahan na ang panukala bilang urgent bill. Sinalakay ng mga otoridad ang isang online lending firm sa opisina nito sa Makati City. Ang naturang kumpanya umano ay mapang-abuso sa kanilang mga kliyente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, anong klaseng pang-aabuso ang ginawa ng lending firm na yan sa kanilang mga kliyente? Monica, namamahiya, tinatakot, binabantaan at napakalaki ng tubo ng online lending firm na ito sa kanilang mga customer, kaya agad inaksyonan ng mga otoridad yung mga sumbong laban sa kanila. So matinding dagok po yun sa akin kasi baon na nga po ako sa utang, ganun pa nila ako harasin hindi po sila napapakiusapan kahit anong makaawa mo na kung maaari mag-extend ng kaunti kaso hindi po sila talaga napapakiusapan. Trauma ang inabot ni Kikay Bautista, hindi niya tunay na pangalan matapos itong mangutang sa isang online lending app. Nang hindi makabayad sa oras ay sari-saring pamamahiya, pananakot at paninira sa kanya ang ginawa ng online lending company. Death threats po. Death threats. Andyan na po yung sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung baon ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na. Parang papatayin buong pamilya mo. Hindi lang si Kikay, kundi pati si alias Catherine, ganito rin ang naging karanasan. Pinatext po nila yung pamilya ko, pakisuyo daw na kausapin mo ko kasi scammer na pinaharas. Nakakahiya ako kasi hinaharas po ako Nakakatakot po lalo na sabi po nila yung may patong na daw po sa ulo. Tapos pupuntahan daw po sa bahay pati ko yung pamilya ko. Anila, marami sa kanilang kasamahang biktima ng online lending app ang nasira ang buhay. Umaabot ng hanggang 35% o mas mataas pa ang patubo ng lending firm sa loob lamang ng isang linggo. Dahil sa mga reklamo, sinalakay na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang We Will Tech Corporation at Hi-Fin Lending Incorporated kanina sa Makati City. Huli ang nasa mahigit 100 empleyado nito. Ayon sa isa sa kanila, nangongolekta lamang sila ng pautang at hindi raw sila nananakot. Hindi na po namin pinipilit na magbayad pero dinadaan pa rin po sila ng reminder about sa kanila. Ayon sa PAOK, isang modus operandi ang ganitong nag-o-offer ng online loan na walang hinihinging requirements para makapagpautang. Kapag nakapasok ka na sa kanilang apps, agad i-approve ang iyong loan kapag mayroon kang trabaho. Kailangan din silang maka-access sa iyong contacts at photo galleries. Pero kapag naaprubahan na ang loan, ang 5,000 pesos na uutangin mo, nasa 2,700 na lang ang makukuha mo. At kailangan mo itong bayaran sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ay samut-saring pananakot at harassment na ang gagawin sa iyo. Napakadali na kasi they will be exposing yung picture mo, picture ng kamag-anak mo, picture ng mga anak mo, and then even the address ng bahay mo. Sabi ng PAOK, may sumbong silang natanggap na pinapadalhan pa ng kabaong at bulaklak ng patay. Ayon naman sa Organized and Transnational Crimes Division ng NBI, malala na ang problema sa ganitong uri ng panloloko. Labag din sa batas ang paggamit ng personal na data ng isang tao na walang paalam.
na-access nila yung mga contact list ng mga borrowers nila. Although may permission yun sa app pag magda-download ka, pero yung yung pag-retain ng mga contact list gagamitin sa paniningil, sa pangaras, beyond yun sa permission na binibigay mo. Tapos yung iba, na-access din yung gallery. Tapos kung meron kang mga masela na pictures o videos, ginagamit din nila pang blackmail yung mga yun. Kapag naka-red flag na sa otoridad ang lending app, agad din daw itong pinapalitan ng bago. Chinese ang may-ari ng online lending app na ito na inirereklamo. At tinitignan din ng PAOK, Monica, kung mayroong kaugnayan ito doon sa mga FOGO. At nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at ang Republic Act 10173 o yung paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at gayon din sa harassment, grave threat at SEC violation yung mga nahuling suspect. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlade. Siksikan sa evacuation centers ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hawaan ng sakit, lalo na sa mga batang bakwit ng Mount Canlaon eruption. Kaugnay nito, isang sanggol ang binawian ng buhay sa evacuation center kamakailan. Kaya minamadali na ng mga otoridad na matapos ang tent city para maging temporary shelter ng halos 400 pamilya. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang to sa iyang death certificate, septic shock, secondary to sepsis, secondary to community-acquired pneumonia. Alin sa evac, so I believe it's congested daw according sa MHO. Kay congested ang area, so may mga lot na expected mo na iya within sa evacuation center, simple puno. Tapos sa isa ka room, siguro medyo damo-damo sila. Nasawi ang isang 9 na buwang sanggol na lalaki na kasama sa mga inilikas dulot ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Mula sa barangay Kabagnaan, Lacastillan ang pamilya ng sanggol at inilikas noon pang Disyembre dahil sakop sila ng danger zone. Ayon sa Negros Occidental Provincial Health Office, may ilang mga evacuees na umano na nagkakasakit tulad ng ubo dahil sa init ng panahon. Kaya posibleng nahawa ng pneumonia ang sanggol. Siksikan din ang ilang kwarto kaya hindi maayos ang ventilation at mainit sa lugar. Ayon pa sa PHO, 5 araw bago nasawi ang bata, nakakaranas ito ng ubo at lagnat. Nagpakonsulta pa nila ito at nabigyan ng antibiotics. Sobrang dehydrated na nang makita ng health personnel ang sanggol, kaya dinala ito sa isang ospital sa Isabela. Pero hindi na ito naagapan at kalaunan nasawi makalipas ng ilang oras sa paggamutan. Inirekomenda naman ng PHO sa lokal na pamahalaan na i-separate ang kwarto ng mga bata sa mga adult. Paglilinaw ng PHO, may mga health personnel sila sa lugar pero exhausted na rin dahil sa dami ng evacuees at tagal ng kanilang panunuluyan. By Monday, mag-deploy naman kami another team, medical team, para mag-check sa aton nga mga evacuees sa center. May araman mga private nga mga societies nga gusto man magbulig. So, schedule man sila para hindi kami magdulungan. Noong December, isang sanggol rin mula sa evacuation center ang nasawi sa ospital, bunsod ng cardiopulmonary arrest, dulot ng gastroenteritis at severe dehydration. Sa ngayon, mayroon pang 16,000 displaced families ang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa Negros Occidental. Samantala, minamadali na ng Office of Civil Defense na matapos ang tent city sa Himamaylan City para maging temporary shelter ng halos 400 pamilya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumaas ang tourism arrivals sa Bolinao, Pangasinan ayon sa Local Tourism Office. Samantala, nasa 12% na ang ginagawang construction ng itinatayong tulay na magkokonekta sa Davao City at Samal Island na target matapos sa taong 2028.
Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Pangasinan, umabot na sa mahigit 700,000 ang tourist arrival sa Bolinao, Pangasinan bago ang pagtatapos ng 2024. Nangangahulugan ito ng 17% na pagtaas kumpara sa mahigit 600,900 sa taong 2023. Ang Bolinao ay kilala sa magagandang dalampasigan, talon, kuweba, rock formations at iba pang tanawin. Ayon kay Senior Tourism Operations Officer Mary De Guzman, ang Bolinao Falls ang nangungunang destinasyon na may 148,602 bisita noong nakaraang taon. Sinundan ito ng Balingasay River, Cape Bolinao Lighthouse, Patar White Beach, Bolinao Caves, Campo Or at River Village. Ayon kay De Guzman, ang pagdami ng turista ay dahil sa aktibong marketing at promosyon sa social media, pati na rin ang pinahusay na infrastruktura na nagbigay ng mas madaling pag-access at maginhawang paglalakbay para sa mga turista. Target ng lokal na pamahalaan na makakuha ng karagdagang 1 milyong turista ngayong taon. At sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ginagawang konstruksyon ng Department of Public Works and Highways sa 4.76 Samal Island, Davao City o SIDC project. Isang tulay na mag-uugnay sa Davao City at Samal Island sa pamamagitan ng isang 4-lane extra-dose bridge. Sa impormasyong ibinahagi ng DPWH, natapos na ang 73 sa 110 piles para sa land viaduct, habang kumpleto na ang lahat ng 74 piles para sa land viaduct sa bahagi naman ng Samal Island. Ang 23.52 billion pesos project na ito ay magkakaroon ng 2 lanes in each directions na may ramp, roundabout at parehong marine at land viaducts. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan ng katawan ng mineral na iron para sa growth and development. Ngunit hindi rin naman maganda ang sobra-sobra nito dahil maaari itong makasama sa ating mga atay, pancreas, puso at iba pang organ. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung mga pasyente na may hemochromatosis, ibang kulay, okay? Kulay dugo ang kanilang skin. And what happens is that yung katawan mo, it gets too much iron. It's either because may problema sa genes or exogenous. Ibig sabihin, you're taking something that's giving you a lot of iron. Ang hemochromatosis ay isang kondisyon kung saan labis na dami ng iron ang naiipon sa katawan na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iba't ibang parte ng katawan. Ayon kay Dr. Carlo Cornejo, isang gastroenterologist sa Makati Medical Center, mahalaga ang iron sa katawan ng tao. Ngunit, nagkakaibang pangangailangan nito depende sa iba't ibang grupo o kalagayan ng tao. Well, iron is important in your body because it's one of the nutrients that we receive from food. The need for iron depende kasi kung bata or matanda, babae or lalaki, pregnant, breastfeeding, it's different. Aside from the genetic sickness, genetic illness, too much of taking iron can cause a secondary hemochromatosis. That's what you call secondary hemochromatosis. These are our patients who, for one reason or another, nagsiself-supplement sila ng iron because they think that it helps them. But too much of iron can also harm. Dagdag pa ni Dr. Cornejo, karamihan ng kaso ng hemochromatosis ay karaniwang makikita sa mga European, ngunit may mga Pilipino rin na may genetic na sanhi nito. At ang sobrang pagkonsumo ng pagkain na mayaman sa iron at pag-inom ng bitamina na may iron ay maaaring makapinsala sa kalusugan at magdulot ng mga sakit sa atay. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng balanseng dieta at maingat na pagpaplano sa pagkain. Ugaliin ding kumonsulta sa doktor upang matiyak na ang iron supplements na iniinom ay naaayon sa tunay na pangangailangan ng katawan. It's mostly diet related when you take in too much iron-rich foods. So you have to have a variety of diet kasi. Also, if you supplement with vitamin C,
kasi converts the iron into something that is more absorbed by your body. So taking too much vitamin C with iron increases the iron absorption. If you have that gene and you have something that causes a liver problem like viral hepatitis or too much alcohol intake, you promote the absorption of more iron and it causes problems in your body. At para sa iba pang impormasyon ukol sa hemochromatosis, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Dos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahalagahan. Dagdag kaalaman po. Hindi nyo ba naranasan na kapag uminom kayo ng malamig na inumin, parang biglang sumasakit yung ulo nyo? Ang tawag po dyan ay brain freeze. Bakit kaya nangyayari yan? Alamin po natin. Ganito po kasi yan. Kapag kumain o uminom ka ng sobrang lamig, mabilis nitong nilalamig ang roof of your mouth o yung palate. Dito nagsisimula ang drama. Ang mga blood vessels sa palate mo biglang lumalawak at umiimpis para ma-adjust sa temperature. Ang bilis ng reaksyon na to ang nagpapadala ng signal sa trigeminal nerve. Ito yung nerve na konektado sa ulo mo. Sa sobrang bilis ng signal, na pagkakamalan ng utak mo na ang sakit ay nanggagaling sa ulo mo mismo. Kaya parang bigla kang nagkaka-headache. Kahit ang totoo, sa bibig lang ang lamig. Good news naman, ang brain freeze ay mabilis ding mawala. Isang tip, i-press mo ang dila mo sa roof of your mouth para maibalik agad ang warmth. Itag nyo na yung mga kaibigan nyo na mahilig sa ice cream pero lagi sumasakit ang ulo kapag kumakain naman ng ice cream. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing araw po ng Biyernes. Happy weekend na pala. Salamat po. Shoutout kina Imelda Hernando, and din po kay Mina Torre at Jason Pasha. Gayon din kina Jonathan Santos Jr., Lucelo Jr., De Mesa at Albert Morco. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto 3:1 na nagsasabi, "At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.